Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Banat Bay. At eto na nga, mukhang seryoso si Secretary Remulla na sampahan ng kaso ang Banateros Brothers. Si Coach Oli, Boss Dada at inyong lingkod na si Banat Bay. Naku po, mukha atang napikon ng todo si Secretary Remulla. Alam nyo naman daw to si Secretary Remulla, di ba? Sabi nga nung ilang kakilala natin, pikon daw talaga ho ito. Dahil nga ho, wala ho siyang magawa dito kay Tebes at saka dito kay Bantag, kami na pagbabalingan. Pambihirang buhay, oh. Alam mo, Remulla, ganito lang, makinig ka ng mabuti, Secretary. Ang dami mong nasa isip, ang dami mong sinasabi, ang dami mong ganun sa media. Ha? Tapos kesyo, meron ka pang ipahuhuli mo ito si Tebes, ganyan-ganyan. Ito ngang si Bantag na nandito sa Pilipinas, hindi mo mahanap-hanap. Eto si Tebes, na alam mong nasa Timor-Leste, ilang beses mo sinabing nandiyan sa Timor-Leste yun. Hindi mo rin mahuli-huli. Binansagan mo pang kung ano-ano. May tinawag ka pa sa kanyang telelista. Mahirap na. Di na naman natin mabanggit dito yan kasi naano ho tayo ng YouTube. Kaya telelista na lang ang tawag natin dyan. Di ba binansagan niya pang telelista ito si Tebes, pero bakit hindi mo mahinga ng tulong ang Timor-Leste? Bakit? Kung talagang legit yung pagbabansag mo ng telelista ito si Tebes, bakit hindi mo mapahuli? Pambihirang buhay, ere. Naunahan ka pa ni Pacquiao. Sa bagay, kaya naman hindi naman magiging champion niya si Pacquiao kung mabagal yan. Kaya nga naging champion niya kasi mabilis yan. Di ba? Ang bilis. Siya unang nakakita kay Tebes. Kamot ulo na naman si Siguro kamot ulo na naman ito si Remulla. Sabi niya, pambihirang buhay. Kami hanap ng hanap. Itong si Pacquiao, isang lang, nandun na, yumakap pa. Sobrang pikon siguro ni Remulla. Pikon na pikon siguro si Remulla. Sabi niya, pambihira naman. Nagmumukha na nga kaming tanga dito sa kakahanap kay Bantag. Hindi namin makita. Tapos, pati pa itong si Tebes, ayun, madaling nakita pero kami hindi namin mahuli. Hindi namin mapauwi. Lahat na ginawa namin para mapauwi, di ba? Hinubara na namin ang pagiging kongresista niya kahit taong bayan naman na nagbigay sa kanya ng mandato na yun. Sasabihin nila because of ethical issue. Pambira, ethical issue? Ang dami-dami mga kongresista dyan, puro may kabit. Ethical issue, tigil-tigilan nyo nga kami. Yung isang ang kongresista dyan yung anak niya naghahabol sa kanya. Dalawa niyang tinira, binanatan. Hinahabol siya. Walang magawa Tigil-tigilan nyo nga kami sa ethical issue nyo dyan. Kayo mga kongresista dyan. Marami ho dyan. Pero marami na matitino Pero marami ho dyan mga manyakol. Gusto nyo pangalanan natin isa-isa? Wag na. Mapapahamak naman yung mga KTV pinupuntahan nila at kinukuhanan nila ng mga first class na mga kababaihan. Akala nyo hindi ko alam? Nako, pambihira kayo. Nako, si Banat ba ito? Ang dami kong alam na KTV dyan. Tandaan nyo, nagpe-perform kami doon. Hindi ako yung grupo ko. Pag may mga special day sila, mga anniversary, nagpe-perform. Kaya nakabuild na ho tayo ng relationship sa mga manager, Sa manager, Hindi ko sa mamasan, Linawin ko lang, manager, hindi ko sa mamasan. Siyempre yung manager, yung mga bossing dyan kausap ko para magpe-perform mo ka, girls. Yun o, Nililinaw ko lang. Baka mamaya, baka sabihin, ano kayo relationship yun? Na nabuo ni Banat Bay sa KTV. Linawin ko lang. Yung gusto nyo, pangalanan natin yung mga pangalanan ng mga manyakol na mga kongresistang madala sa KTV. Andaan sa likod. Ay! Diba? Doon, sa parking kayo. Diba? Tapos likod, dandaan. Sa ibang building ang daan nun
Kasi dalawang building yun. Sa kabilang building yung daan nun. So, pag-akit nyo, wala makakakita sa inyo. Diretso kwarto na. Oh, kala nyo, di ko alam yun, ha? Wag nga ako, ha? Lokohin nyo na mga asawa ninyo, wag lang ako. Okay? Wag nyo akong gaguhin sa ganyan nyo. Kaya yung pagiging ethical na sinasabi ninyo dito kay Tebes, isa akong kalokohan. Kaya nga, feeling ko lang, ha? Kaya init na ang butchi nito ni Remulla at kami na napagbabalingan. Dahil wala ho siya magawa dito kay Tebes at saka kay Bantag. Oh, tapos keso kakasuhan daw kami ng contempt. Alam mo, syempre marami yan. Yung contempt may direct at indirect, di ba? May mga ganyan, no? Kahapon, diniscuss natin yung direct. Ngayon naman yung indirect, yung maaaring kami po ay nakaka-obstruct daw ng justice. Kasi meron na daw inisyong warrant kay Bantag. O, panoorin natin ito, ha? Panoorin natin. Kakasuhan ng DOJ ang tatlong vlogger na nag-interview kay dating Bucor Chief Gerald Bantag. Pambabastos daw ito sa korte, lalo't suspect si Bantag sa pagpatay kay Percy Lapid. Pero may depensa ang isa sa mga vlogger. Siguro naman kaya po, isang may depensa na yan. Depensa pa itong vlogger na ito. Nagbabalik si Justine Punsalang. Nakasubaybay din ako sa mga hearing na yon. Kaso nga lang minsan... Pogi nung isa dun, no? Yung sombrero. Pogi, no? Ay, lahat pala kami. Nawawalan ako ng gana kapag yung mga nagtatanong na mga politicians doon ay parang malamya. Ito ang exclusive. Oh, ayan, di ba? Ano yung pinag-uusapan namin dyan? Yung mga politician, yung hearing. Hearing yan, eh. Hearing yan kay Katapang. Oh, yun ang pinag-uusapan namin dyan. It's not the merit of his case. Hinihinga namin ng opinion yung mama na si Bantag. Hindi nga namin sure kung si Bantag yan, eh. Baka mamaya si impersonator lang yan, eh. Malay ba namin, no? Basta hindi nga namin siya ng panig, ha? Kung ano masasabi niya tungkol doon sa kay Bantag. Kay Katapang, o, di ba? Yun ang aming pinag-uusapan niyan. It's not the merit of the case, Secretary Remulla. Are you even watching the video? O meron na namang nagpasa sa'yo ng fake news? Yan ang problema dito kay Remulla, no? Nagpapaniwala siya sa mga bubulong sa kanya. Sino ay bubulong sa'yo? May demonyo ba bubulong sa'yo? Hindi kasi alam ko. Eto, sabi nga sa atin, di ba tayo mga human beings, may mga bumubulong-bulong sa atin, eh. Depende na lang kung ano na-take mo. Kung ikaw naman ay puspusan ng salita ng Diyos, malamang banal na espiritu ang nagsasalita sa'yo. Pero kung ikaw nasa sobra ng, alam mo yun, inom, espiritu ng alak. Pero may isa pa na maaaring bumulong sa'yo. At itong bumubulong na ito ay sinungaling ito. Sabi nga, father of lies. Alam nyo kung sino? Oh, damonyo. Oh, kaya nga, ang tanong ko sa'yo, Remulla, sino bumubulong sa'yo? Ha? Sige nga. Kasi parang hindi mo ata alam at parang hindi mo napanood kung ano itong video na ito. Kung ano pinag-uusapan namin. Sir, ano ho ba? Sino? Sino naman nag-fake news sa inyo niyan? Interview ng vloggers na sina Banat Bay, Coach Oli at Boss Dada TV 2 linggo na ang nakakaraan. Bagamat nakatakip ang mukha, si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag ang... Hindi nyo alam, hapon yan, eh. Ang kausap namin na yan? Si Yamashita yan, eh. Hinahanap namin yung treasure. Kinakapanayam nila. 3 part ang interview na may higit 20 minuto kada video. Hindi yan nagustuhan ng Department of Justice. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, malinaw na pambabastos sa korte ang ginawa ng 3 vloggers. Wanted kasi sa batas si Bantag dahil kinasuhan siya ng murder bagay sa kanya yung pink, no? Ng pagpatay sa journalist na si Percy Lapid. Kaya pakakasuhan ng DOJ ng contempt of court at obstruction of justice ang 3 vloggers. Kasi hindi bawal po yan. Ito po ay mga taong hinahanap ng batas na hindi ho dapat binibigyan ng ganyang salita. At ito po ay pambabastos sa korte. Pambabastos sa korte o baka kayo po yung nabastos? Naapakan yung ego nyo?
Secretary Remulla, yung totoo. Kayo po ba, ang korte po ba ang nabastos? Kasi as far as I remember, wala naman kami pinag-usapan tungkol sa case. Hindi naman binastos ni Bantag ang korte. Wala naman siyang sinasabi. O malamang dahil sa hindi siya nagpapadakip, maaring yun ang pambabastos. Pero hindi po kami yun. Si Bantag po yun. At kung meron mang sabihin si Bantag patungkol po sa merit ng kanyang kaso, wala ho kaming alam doon. Si Bantag ho yun. Kaya nga sabi nga nila, ang dami ko na nakausap na abogado, piskal, ganyan-ganyan sinasabi nila. Paano magkakaroon ng contempt of court yan? Unang-una, there is no ongoing trial. Second, paano magiging obstruction of justice? Meron na ba ho ba ngayong mahuhuli mo through Zoom? Naalala ko tuloy yung ayaw makipagdebate dahil meron siyang COVID Kaya baka daw mahawa yung mga nasa Zoom. Kasi meron pa siyang paliwanag sa bandang dulo na dapat daw may citizen arrest. Paano arestoy namin sa Zoom? Isang click lang niya. Kung wala na siya dyan, isang click lang niya talaga mag-disappear na. Bihira naman to si Secretary Remulla. Zoom nga yan Kita mo nga, magkakaiba nga kami ng location. Kasi nasa kanya-kanya naming bahay. Ayaw namin na lumalabas ng bahay. Di ba? Ay, naku naman, Secretary Remulla. Alam mo, may isa pa na discovery dito si Jojo de Guzman. Pinapanood ko yung kanyang video. Tungkol dito, may reaction siya dito. Pinapanood ko. Sabi ba naman niya, alam mo, yung unang tanong sa kanya, dapat, di Remulla daw, ang itatanong sa kanya, yung, wait lang po, ayan, sorry. Yung itatanong po sa kanya ay yung patungkol po doon sa, akala ko ba, alam mo na kung nasaan na, susuko na si Bantag. Bakit bigla niyang binago? Sinegway bigla sa amin. Yun yung tanong ng media, nakinat niya yung media. Tatanong dapat ng media, akala ko ba, sir, susuko na ho itong si Bantag, bakit bigla atang hindi na sumuko? Sabi ko nga bigla suigway siya Bigla siyang sabing, alam mo kasi itong mga vlogger, ang tanong ng media, susuko na ba? Etong si Bantag, akala ko ba susuko na? Tapos biglang, alam mo itong mga media, itong mga vlogger, biglang ganun. Sir, Your Honor, misleading. Pakisagot, sir. Yung tanong sa inyo, akala ko ba susuko na si Bantag, ba't hindi? Di ba kasi kung maalala nyo, ang dami niya sinasabi, alam na namin nasan siya, susuko na siya. Pareho yung style niya kay Bantag, style niya rin kay Tebes. Pareho talaga yung style niyang yan. Sa proseso po ng batas. When somebody aids and abets a felon wanted by the court to be arrested, then it is an affront to the court. Ayon sa kalihim, parang pambabastos sa korte daw yun. Uulitin ko lamang po nung sinabi ko kagahapon sinabi ko malinaw na malinaw. Ang lahat po ng Pilipino ay may kalayaan na magsalita. Nasa ating konstitusyon po yun. Freedom of speech and freedom of press, lahat po tayo may kalayaang magsalita. As long as hindi ka naman magla-libel, defamation o whatsoever na illegal, ay maaari mong sabihin, magsalta. Sabi ko nga, even a convicted person, they have a freedom of speech. Ito nga mama, hindi pa convicted. Pangalawa, wala naman po siyang kinikwento tungkol sa kanyang merito ng kanyang kaso. Pangatlo, kung meron man siyang sabihin tungkol sa merito ng kanyang kaso, siya ho yun. Kami, nag-interview lang. Hindi ho kami kasama sa party ng dinimanda. Alimbawa, ibig ko sabihin, ang dinimanda si Bantag.
O, 'di ba? Philippines versus Republic of the Philippines versus Bantag. Yun lang yung dalawang parties, 'di ba? Sa first party, second party, ganun sila ho yun. Wala ho kaming kinalaman. Kami ho'y nag-i-interview lang. So walang pambabastos sa amin. Kung may mambabastos man, yung mga involved, abogado ng ating gobyerno, maaring abogado rin ni Bantag. So yun na maaaring bumastos sa proceedings na nangyayari. Balita ko nga, sir. Napag-alaman ko dyan sa kaloob-looban. Wala pa ngang ongoing trial na gaganap. So wala pa talaga. Paano magkakaroon ng merito yung kaso? Wala pang ongoing trial. Ang meron pa lang is winawaran pa lang siya since kailangan niyang sumagot sa korte. Bihira naman siya, oo. Alam mo, eto nung ako open-minded ako although hindi naman ako networker. Open-mind, baka mamaya may biglang mag-text sa akin. Oh, kamusta ka na, friend? Mga networker, biglang nangangamusta pag sobrang tagal mo ng kaklase, di mga elementary, high school, biglang nangangamusta. Hindi po ako networker, pero open-minded po ako. Kaya tinanong ko yung mga kakilala kong mga matitikas na abogado. Matitikas hindi yung katulad ni Libayan. Yung mga matitikas na abogado, tinanong ko po sila. Tinanong ko kahit mga kaibigan nating basta mga magagaling sa batas. Alam mo, every time ang sagot nila, tinatawanan nila Paano ka mako-contempt? Hindi ka na makasali dyan. Oh, hindi mo na, una-una, obstruction of justice. Bakit? Tinuhuli ba nila? Bigla mong hinarang? Sinira mo ba ebidensya? Alam mo ba kung asan siya? In-interview mo ba ng personal? Ba't di mo hinuli? Hulihin mo sa Zoom. Tinatawanan tuloy ako Sabi ko, huwag kayo magalit sa akin. Huwag niyo akong tawanan. Yan lang sinabi ni Remulla. Tinatanong ko lang sa inyo. Nung nalaman nila, si Remulla ba nagsabi? Natawa na lang sila Sabi niya, alam mo, that's political. Yan. Diyan tayo pupunta mamaya-maya. Pag-usapan natin yung politika. Kasi naniniwala ako, this is not about Bantag, Tebes. This is all about politics. Politika ho ito. Ang pagpapatahimik sa amin. Alam nyo, maraming opposition dyan. Pero sila ho kasi ay nabansagang opposition na. Pinklawan sila. Ever since opposition sila. Merong bagong mga masasabi nating opposition na hindi naman sa pero nasa loob pa rin ng administrasyon. Bakit to? Kasi somehow most of us we support VP Sara Duterte. Alam naman natin. Kasi ang nangyayari, yung unity, yung Marcos Duterte, dati unity yan No? 'Di ba? Nandyan yan. Yung mga opposition. Ito mga oposisyon, alam naman natin na swak na sa inodoro yung mga yan. Hindi na nga nananalo yung mga nila, mga senador. Ibig sabihin, X na sila. X na sila sa taong bayan. So they're no longer threats. Ito ang problema ngayon, meron ito. Etong Marcos and Duterte, si Vice President, mukhang nagkakaroon ng hindi man nila inaamin, pero mukhang nagkakaroon ng operasyon na kung saan talagang binabagsak si VP Sara Duterte. Kaya nga lahat ng mga nakapaligid o lahat man ng kilalang kaalyado niya, katulad ni Gloria, isipin mo ito makinig kayo na mabuti. Sinong taong nasa tamang kaisipan na yung demanda ngayon ni Gloria isasabihin nilang dahil lang para sa bayan? Gunggong ba kayo? Ngayon yung ilalabas yan? Ilang presidente na dumaan? Ngayon yung ilalabas? Yung kaso niya noong panahon siya'y presidente pa? That's politics. Pagbali-baligtarin man natin, politika, ginigipit na si Gloria. Si Vice President Sara Duterte, tinanggalan ng mga budget, pareho ng kanyang hinahawakan na departamento. Sa akin, okay nga lang kung sabihin nila, sige, tanggalan natin yung DepEd. Pero yung Office of the Vice President, tatanggalan po ng confidential funds.
Maaring bawasan, okay. To justify, mabawasan. Pero yung totaling i-zero mo, abay, malaking katarantaduhan yun. At tanda natin, ang takbuhan dyan sa Kamara, kahit itanong nyo sa lahat ng congressman, pag walang basbas ni speaker, hindi gagalaw yan. Kaya pinag-aagawan niya yung speakership eh. Pero pag binasbasan ni speaker yan, gagalaw yan. Akala natin, galaw lang ng Makatae Black. Yung pangbaharang sa confidential fund ni BP Sara, hindi. Meron palang, taga-daldal lang sila, taga-sat-sat lang sila. Sa madaling salita, itong administrasyon na ito, gumamit ng Makatae Black. Ginamit itong mga makakaliwa. Tapos dumaldal sila, tapos sa bandang likod, pinirmahan ng mga kaalyado na administrasyon na to, na hubaran ng confidential fund si BP Sara Duterte. Alam nyo, you just started a fire that you cannot stop. English yun, ha? Pinaghirapan ko yun. Kung mali, bahala na kayo mag-correct. Importante na intindihan nyo. Sinimulan nyo ang isang apoy na hindi matitigil. Apoy sa damuhan. Mahirap itigil yan. Parang ano yun, ha? Pambiba Max yun. Apoy sa damuhan. Totoo naman, di ba? Isipin nyo, si Maharlika, akala ninyo napatahimik ninyo. Eh, alam mo, hindi nila kakayanin yun. Una-una, talagang ang bibig nun, pasmado. Pasmado bibig ni Maharlika eh. Tapos, nasa ibang bansa pa yun. Oh, di ba? Eh, marami rin hong naniniwala dun. Kahit doon yung mga iba pang vlogger na sumusuporta sa kanya, tulad nila Bagong Lipunan. Oh, hindi nyo mapigilan. Bakit? Nasa ibang bansa ho yun. Hindi nyo malalibel yun. Yari kayo doon. O, civil, pwede. Pero libel, malabo yun. Kaya nga, di ba, ginamit pa itong isang media man para kasuhan to si Maharlika. Ang problema, hindi nila alam, hindi ko alam kung wala nagpayo sa kanila, eh walang kulong yun. Kasi kung criminal, malabo. Kasi territorial yun. Oh, civil, maaari, danyos lang yun. Oh. Eto inisa siya. Oh. Eh kaya lang, pagdating mo dito sa Manila o sa Pilipinas, eh masasabi na natin with all humility, masasabi naman natin na sa isa sa pinakamaingay na vlogger na kumakalaban sa administrasyon na ito o talaga naglalabas ng baho ng administrasyon na ito, walang iba kundi ang Banateros Brothers. Na wala ho dun sa Pinklawan na naandi dito ho sa masasabi nating naandi dito ho kay BP Sara Duterte. Wala ho kaming personal na kinaugnayan ni BP Sara Duterte. Hindi po kami nag-uusap. Wala ho kaming, hindi ho namin, dati dahil sa hi, hello, ganun. Ibig sabihin yung pinakilala lang, ito si ganun lang. Pero wala yung ngayon, hindi ho kami nag-uusap. And yet, syempre, we're very vocal in our support kay BP Sara and our opposition with the administration. Yung mga mali, ulitin ko, mga mali. Yung mga tama naman sinusuportahan namin eh. Pero yung mga mali ay talagang binabanatan ng Banateros Brothers. Kaya siguro, eto na. Pinatatahimik si Gloria, si Madam BP, siyempre, iba pang vlogger sa Amerika, at kami hong nasa Pilipinas. Alam nyo, isa lang naman yung ibig sabihin nito eh. Bakit? Sabi nga nung mga nakakausap natin, this is all politics. Ito'y pananakot. Pananakot to sa ating mga vloggers na merong sinasabing hindi maganda o medyo critical sa gobyerno ito. Ito lang masasabi ko sa inyo mga vloggers. We may have different opinion on matters. Ako, marami akong mga opinion na kakaiba kay Maharlika. Lalong-lalo na kakaiba rin kay Bagong Lipunan. Marami akong ibang Hindi kami nga Banateros Brothers eh.
minsan magkakaiba kami ng opinion. Marami ho dyan magkakaiba tayo ng opinion. And yet, dapat this time, tama yung call ni Maharlika na magsama-sama na tayo. Tayo ho'y lumaban na at tumayo para sa bayan. Dahil mali na po ang gawing ganito takutin ng mga vloggers. Again, yung mga lehitimong vloggers ang kinakausap ko dito, hindi mga house show na mga katulad nung isang abogado. Hindi yun. Yun, house show yun. As in, pag sinabi kong house show yung mga for the views na vlogger, wag ho, hindi yun ang kausap namin dito. Yung talagang nagmamahal sa bayan at talagang tumatayo at gusto natin talaga ng kaayusan. Maaring magkaiba-iba lang ang ating opinion, maaring magkakaiba-iba ang ating solusyon doon sa nakikita nating problema sa bayan, and yet, your eyes are open, di ba? Na makita mo na hindi ka nagbubulag-bulagan. Kasi marami pa rin po naman mga vloggers dyan na nagbubulag-bulagan. Bakit? Natatakot to sila sa mga tanso. Kasi mga tanso, unang-una, warrior yung mga tanso. Bakit? May bayad eh. Saka ba naman makakita ng hindi kayo pagpapatayan pag bayad ka? May bayad ka eh. Kaya may troll farm yung mga yan. Bayad eh. O, di ba? O, kung may ensimada ka ba naman? Ay, kamusta na pala yung mga chupatito? Wala na, di ba? Laos na. Bakit? Paano mo pagtatanggol kung wala kang may pagtanggol? Kaya nga ito ngayon nananawagan na rin ako sa mga iba't ibang vloggers na lehitimong vloggers dyan. Huwag ho tayong matakot. Itong pananakot ni Secretary Remulla sa amin, kami ho, tinatawanan namin sobra. Hindi ho kami natatakot, hindi ho kami napapraning. Kami nga ho ay natatawa kasi napapaghalataan yung pagiging piko ni Secretary Remulla. Dahil wala na sa hulog yung mga sinasabi niya. Wala ho ako matinong nakausap na sinabing ang galing ni Secretary Remulla, tama yung sinabi niya. Wala. Kahit niya oposisyon sasabihin, mali yan eh. Kahit kaaway ko siguro malamang sasabihin mali yung sinasabi ni Secretary Remulla eh. Kung matino yun ha? Hindi ho yung abogadong sinto-sinto. Ituloy lang natin ito. Magsusumite sila ng manifestation sa Las Piñas at Muntinlupa RTC na may hawak sa kaso ng pagpatay kay Lapid. Ito ay para ipresenta ang vlog interview bilang ebidensya sa ihahaing kaso laban sa mga vloggers. Pero para kay Banat Bay, wala silang ginawa. Sandali. Irereklamo ko ito TV5. Next time, ito lang TV5 next time kung gagamit kayo ng video, wag nyo naman i-stretch yung mukha ko. In-stretch nyo ng ganun eh. Pira, lalapad yung pisngi ko. Hirap na nga akong papayatin ito ng The Icon Clinic eh. Biro lang, hindi po. Hindi. Huwag nyo lang palaparin. Biro lang TV5. Pambabastos sa korte. Hindi naman daw kasi napag-usapan ang tungkol sa kaso ni Bantag. Tingnan ninyo kung meron bang pinag-usap. Binata, pumipiyok-piyok pa. Tingnan. Ayusin mo! Nasa TV ka! Pang merit nung cases niya doon. Panood nyo ho ba, Secretary Remulla? Yung seryoso, napanood nyo ho ba o may nagbulong na naman sa inyo? Uy, ito, merong Ang pinag-uusapan namin doon, anong opinion niya? Nilabas sa TV yun. May bumubulong kay Secretary. Pero buti hindi nilabas yung dila ko doon kita nyo tinan nyo. Hindi nilabas yung dila ko. Usapan namin doon, anong opinion niya? Dali, tingnan nyo. Natawa ako dun eh. Seryoso, napanood nyo ho ba o may nagbulong na naman sa inyo? Uy, ito, merong Ang pinag-uusapan namin doon, anong opinion niya doon kay Katapang, doon sa loob ng Bilibid? Para naman sa Center for Media Freedom and Responsibility, hindi sapat na grounds para makasuhan ng contempt of court ang mga vloggers dahil sa kanilang interview kay Bantag. Hindi dahil sa fugitive siya at kinausap ko siya, pwede na ako i-contempt. Tiniyak naman ni Remulla na patuloy lang hinahanap si Bantag at kapwa-akusado si dating Bucor official Ricardo Zulueta. Nauna nang itinanggi ni Bantag ang paratang. Nagbabalita mula sa front. Ay nako, Secretary Remulla, maayos-ayos ka naman. Una-una,
intindihin mo na lang yung health mo. Ako, suggestion ko talaga yun, Secretary Remulla. Kasi yung stress, masama sa health yan. Relax ka lang, huwag ka mapipikon masyado. Kasi doon nga lang sa pagsasayaw ni Tebes ng budot, napikong ka na eh. Di ba? Napikong ka na eh. Tapos, kaya tinawag mo siyang telelista eh. Ito naman ngayon, dito lang, na-interview lang eh. Porque kasi ito si Bantag eh. General! Siguro napikon sa kakamura nyo. Akala niya siguro siya yung minumura. General. Kasi ito talaga si nag-ano niyan eh. Si General talaga nagmumura dun eh. At pinagmumura niya yung nangyari doon sa Bucor. Oh, yun naman talaga yun eh. Yun ang laman ng usapan namin eh. Talagang inaalam lang namin kasi tandaan nyo, very relevant yung issue na pinag-usapan dito. That time nung nilabas namin yan, ang issue dito ay yung nangyayari sa loob ng Bucor. Yung pagtakas nung lalaki na di ba? Yung tumakas sumakay sa truck, sa ganito. Yun yung inaalam namin eh. How true. Yun. How true yung kalapate, di ba? Yun yung inaalam namin sa kanya. Yun yung hinihinga namin ng opinion. It's not the case. So walang pambabastos doon. Bira naman, no? Anyway, so sa akin lang, ito nga yung ganito ang ginagawa ng ating gobyerno. Tayo ay talagang pinatatahimik. Makinig na lang po kayo mga kababayan. Kung kaming mga ganitong kahit papaano may boses pa sa lipunan dahil nga meron din kaming mga subscriber, pinapatahimik. Paano pa ho kaya kayo? Ito, with all of my heart. Ito with all honesty. Alam nyo, I can live my life a very, very peaceful one. Hindi naman po ako, may iba naman po akong ibang trabaho, may iba naman po akong negosyo. Masaya naman ako sa buhay ko. Sa katunayan, kung hindi nga ho dito sa vlog na ito, malamang nagra-ride-ride na lang ako dito sa Pilipinas o di kaya sa ibang bansa. Diba? Ang dami kong pwedeng gawin. Why am I here talking to you? Why am I here explaining to you yung mga nangyayari sa Pilipinas? Because first and foremost, hindi ko matiis minsan pag may nakikita akong mali at hinahayaan lang ng ilang kababayan natin, ilang mga politiko natin. 'Di ba? Sabi ko nga kung kaya ko naman mabigay yung opinion ko at may paliwanag ko ng bahagya sa mga kababayan natin, ay gagawin ko. And we're here to be your voice. Some of you, they don't know, yung alam mo yung know-how to make a vlog. Kasi napaka-importante niyan eh. It's not just making a vlog, tapos yun na yun, di ba? Even the technicals, nandito po kami, tinuruan ko po si Coach Oli, gumamit ng mga technical, maayos yung mic, para naririnig ninyo na maayos, si Boss Dada, ganun din, tinuruan din natin, para talagang kayo, kami lang ho yung mga mouthpiece nyo, ika nga. Kami lang ho yung parang ninyo, yung, di ba alam nyo yung ginagamit, yung pagkaganon. Di ba? Megaphone, ika nga. Tagasigaw ng mga hinaing ninyo. Yung mga nakikita ninyo na mukhang kayo ay naaapi na. We are giving you a voice. That's the truth. Ngayon, kung kami patatahimikin, para rin ho kayong pinatatahimik. Kayo po ang pinatatahimik dito dahil kami, sabihin lang namin, okay, ayaw na namin. Which na? Paano yung mga ibang kababayan natin na, alam nyo yun, na sana nasasabi nila, kaya nga, alam nyo, yung nirereklamo ng iba, bakit kay Tulfo lumalapit? Bakit kay Tulfo ganyan-ganyan? Kasi nga, marami sa kababayan natin dito, pagka hindi makapangyarihan o walang pera, wala na hong way para sila ho'y matulungan. 'Di ba? Kaya nga ho, nagkaroon ng Tulfo. Ngayon na ang Tulfo ay mga nasa politiko na, ay kami naman po bilang Banateros Brothers, with all the humility, hindi namin sinasabi na kami po ay Tulfo, wala ko kami sinasabing ganon. Ngayon pa man, kahit pa paano, gusto lang namin makatulong na mabigyan kayo ng boses. Ng boses, hindi ho ng pera. Pag pera, kay Tulfo yun, okay?
Pag boses, sa amin, pwede. Pwede ho eh. Kasi yung mga reklamo ninyo, actually marami ho sa mga reklamo ninyo, sinasabi namin dito sa live, nanggagaling ho sa inyo. Kaya pag kami pinatahimik ng gobyernong ito, lalong-lalo na si Secretary Remulla, parang kayong pinapatahimik, hindi ho kami. Kayo ho yun. Wag ho kayong papayag. Kaya sa akin, sana ho, kung kayo nanonood nito, i-share, i-like ninyo. Kung gusto ninyo mag-subscribe, mas maganda rin, pwede rin. Kung ayaw, okay lang din, walang problema. Pero i-share ninyo yung mga sa tingin ninyo ay damdamin din ninyo. Hindi namin kayo pinipuwersa mag-share, mag-subscribe. Pero kung sa tingin ninyo ay pareho tayo ng damdamin na nararamdaman pagdating sa gobyernong ito, ay i-share nyo na lang po. Okay? Yun lamang po. Maraming salamat at kita-kits ulit tayo sa susunod. Ako po si Banat Bay. Bye-bye po.